Dahil bakasyon na nga, kasama ko na naman yung mga plastic kong kaibigan. Andito nga kami sa tindahan ng T-Baby. Bibili nga kami ng lulutuin namin dahil may pupuntahan kami. Kaya tara, samahan niyo kami. What's up mga geng-geng? It's me, Warren Beautiful. Pupunta nga kami ngayon kina Sejan dahil kukuha daw kami ng kaimito. 1 month na nga silang nagkikrave ng kaimito, kaya ngayon kukuha na kami. Pero bibili muna kami ng lulutuin namin dahil balak namin mananghalian doon. Namin dyan si Ma'am Kit-Kit, Jasper, Sejan at marami pang iba. Bumibili nga kami ng kamatis at mangga para naman may pang-ulam kami doon. 2 piraso nga lang na manggang binili namin dahil sobrang mahal. Sana all mahal. Nagdala nga si Sejan dyan ng itak para naman putulin na namin yung kahoy ng kaimito at makuha na namin lahat. Ganun talaga kung 1 month na yung cravings mo, hindi mo pa nakukuha. Kaya magdala ka ng itak para putulin mo na pati yung kahoy niya. Kasama nga din namin sila Warren, CJ at Archie dyan. Sila nga daw yung aakyat para makapagdar na sila sa taas ng kaimito. So pagkatapos nga naming mamili ng mga kakailanganin naming lutuin, naglakad na kami papunta doon. Medyo malapit lang naman pero kailangan mo lang maglakad para makapunta doon. Medyo maputi ngayong daanan kasi umulan kagabi. Pero kahit ganon, gora pa rin para makakuha ng cravings. Isa na nga din to sa mga gusto naming ginagawa ng magkakaibigan. Dumadaan nga kami sa may mga maisan. Sakto naman na pwede nang lutuin yung mga mais kaya pwede ka nang kumuha. Pero teka lang, hindi namin yung pagmamayari kaya bawal kumuha. Dahil nga maputik yung daan, binitbit ko na lang yung tsinelas ko dahil maputi. Hindi naman masakit sa paa kasi malambot yung dinadaanan namin. Yung mga ganitong adventure nga yung mga gusto namin ginagawang magkakaibigan. Lalo na pag ganitong bakasyon, mas marami pa tayong pupuntahan at mas marami pa tayong adventure na magagawa. Tingin ko karamihan sa mga vlog na natin puro adventure na. At dito na nga tatawid na kami dyan sa may ilog. Kailangan nga namin tumawid sa ilog para makapunta kami doon sa pupuntahan namin. Siguro naman nung mga bata tayo, mas gusto nating pumupunta sa may mga ilog para makaligo. Yung mga ganitong adventure nga minsan nakakamiss na din. Kasi habang tumatanda tayo, hindi na natin nagagawa yung mga bagay na to. Kasi mas madami na yung mga responsibility na nagagampanan natin. Kaya minsan hindi na natin nagagawang i-chill yung mga sarili natin. Mas inuuna natin gawin yung mga responsibility natin. Pero alalahanin natin, kailangan din natin ng pahinga. Hindi naman kasi tayo robot na trabaho lang ng trabaho. Sabi nga ni Father Vincent sa kanyang homily, aanhin mo ng maraming pera kung hindi mo naman madadala sa langit. Kailangan din natin ng pahinga. Kailangan din nating i-relax yung mga sarili natin. Yung mga ganitong pangyayari, minsan lang mangyari. Kaya minsan, kailangan nating sulitin kasama yung mga kaibigan o pamilya natin. O siya, mag-leave ka na para naman makapunta ka. So nga na part, dumadaan kami sa may tambak ng palayan. Yung mga ganitong tanawin nga, ang ganda ngang pagmasdan. Nakaka-relax nga, nakaka-fresh sa isipan. Kaya nga, pag may ganitong adventure kasama yung mga barkada, sinusulit namin. Hindi naman ito masyadong malayo, kaya nilakad lang namin. Tapos nga, ang ilang minutong paglalakad, sa wakas nakarating na nga kami dito. Madami kang makukuhang prutas dito na pwede mong kainin. Nung mga bata pa ako, kung saan ako pumupunta para lang makakuha ng mga prutas. Yung pumupunta pa kami sa mga bundok para lang makakuha ng pagkain. Yung nag-uunahan kayong umakyat sa puno ng mangga, puno ng bayabas. So, ang una nga naming tinikman dito is yung puno ng salamagi. Yung mga nandito nga is nahuhulog na, kaya pinupulot na lang namin. Sa Ilocano nga, tinatawag namin itong marasaba at kalangakam. Masarap nga ito kasi hinog na siya sa loob. Yung mga ganitong nahuhulog na, masarap na nga itong kainin. Piliin mo lang yung mga okay pa kasi karamihan sa mga ganyan, bulok na. Naalala ko lang nung kumukuha pa ako ng ganito sa likod ng bahay nila lola. Bata pa nga ako, kasama ko yung mga pinsan ko na kumukuha ng ganito. Silang bumalik sa pagkabata. Kasama ko na nga din diyang kumukuha, si Warren. Habang kumukuha nga kami at kumakain ng salamagi, tignan mo naman si Justin, pinapakain pa yung mga aso niya. Sinama niya kasi wala daw magbabantay. Akalain mo girl, kung adventurous yung may-ari, mas adventurous yung mga aso niya. So dito nga na part, umakyat nga si Saijan dun sa may puno ng kaimito. Pinupulot na lang namin yung hinuhulog niya. Sayang nga lang kasi nabibitak yung kaimito kapag nahuhulog. Kaya sabi na lang namin kay Saijan, ikits na lang namin para hindi masira. Pero karamihan sa mga nahuhulog, medyo sira na. Pero patuloy pa rin siya sa paghulog ng mga kaimito. Sunod-sunod na nga diyang nahuhulog yung mga kaimito kasi hinuhulog niya. Kaya pulot na lang kami ng pulot para naman makuha namin yung mga kaimito. Sayang naman kung hindi namin kukunin. Katapos naman namin magpulot, tinikman nga namin yung kaimito kung masarap pero matamis naman siya. Tapos nga namin kumuha ng kaimito, agad na kami pumunta dito sa may bahay para makapagluto na kami ng kakainin namin. Nahihirapan nga kaming bumbahan yung poso kasi wala nga siyang tubig. At dito nga, pagkatapos namin kumuha ng kaimito, inayos na nga namin yung mga lulutuin namin. Sinisilaban na nga ni Warren at Janang yung panggatong para makapagluto na kami. At eto na nga yung mga nakuha namin kaimito. Medyo madami-dami na rin to at pwede na namin tong maiuwi. Lalagyan niya namin to ng gatas at saka ice para naman maging mas masarap siya. Dito nga na part, nahihirapan kami magpasilab ng apoy kasi nga basa yung mga panggatong. Pero kahit gano'n, nakapagluto pa rin kami kasi nga Boy Scout and Girl Scout kami. Pag kami nga ang magkakasama, always ready kami. Dala na lang kami ng kanin at niluto na lang namin dito para naman may makain kami. Mga always ready. Kay
Warren naman nagluluto na siya ng karne at saka hotdog. Sa ilang oras na pagluluto at sa wakas nakaluto na rin kami. At nagre-ready na lang kami ng mga kakainin namin para makakain na kami. Ito na nga yung mga pinagbibili namin kanina. Merong konting talong, kamatis, hotdog, tsaka mangga. Kami lang naman kaya konti lang yung binili namin at wala din kaming budget. Pero okay na kami dito at thankful na kami dito. So, ano pang hinihintay nyo? Tara, kain na. Yung mga ganitong pangyayari nga mapapathankful ka na lang sa Panginoon. Kasi sa dami-daming toxic na nangyayari sa paligid natin, dito kami katibay. Kasi alam natin lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero tignan mo naman pag kami ang magkakasama. Nakalimutan namin yung bawat problema ng isa. Kasi alam natin na kapag kasama natin yung mga kaibigan natin, it heals everything. Na kapag kasama natin sila, nakakalimutan na natin yung mga problema natin. Kaya always be thankful kapag may mga kaibigan tayong tunay. Pero kapag plastic yung friend mo, sunugin mo na. Sharing lang. Di ba kanina ang dami lang pagkain pero tignan nyo naman mga gutom yan. Bumili din nga pala kami ng konting sardinas. Dagdag na lang sa mga kakainin namin kasi alam namin lahat kami gutom. So, yan nga katibay yung pagkakaibigan pati sa pagkain matibay. Yung hindi pa sila nakontento kaya nagdagdag pa sila ng kanin. Talagang mapapa-extralize ka na lang kapag ganito ang kainan. Bago pala matapos tong video na to, salamat nga pala sa mga nanonood sa akin. Kahit konti pero solid. Okay na din naman sa akin yon kasi balang araw dadami at dadami din tayo. Basta wag lang tayong mawalan ng pag-asa. So, paano ba yan? See you again for another adventure life. Ako nga pala si Tin, tambay lang pero may pangarap. Bye-bye!